Wow, thank you worship team. Ayan, thank you for leading us in worship ngayong hapon na ito. At kayo rin po, ang ating congregation, thank you for being flexible. Di po ba? Dahil, I've been in New Life for siguro mga 15 years. Wala akong matandaan na Sunday na we had to move. Well, syempre kung may mga special events ganyan. Pero yung ganito na kailangan nating lumipat dahil may ginagawa sa Alabang Hills, hindi ko matandaan. Wala akong matandaan na gantong happening. That's why you being here, thank you because nakikita namin ang inyong hunger. Di po ba? At gusto ko lang po ipaalam sa inyo, hindi lang itong tent because we've been announcing it. Meron tayong Wonder League and Midpoint sa McDonald's ngayon. Yan, nandun sila. They are having small groups. And then yung Little Legends naman natin, nasa Acacia Hotel ngayon. And, all of these things are happening. It just shows na tayong lahat, di ba, we are hungry para sa Panginoon. Di po ba? Hindi pwedeng lumipas na isang Sunday na sa tent tayo, di na lang ako magsisimba muna. Di ba? Ay, ang hirap ng parking doon, di na lang muna. Online na lang muna, right? I mean, online's good, okay? Pero you being here, thank you, thank you. Kaya palakpakan niyo naman po ang sarili niyo dahil tayo ay flexible. Di po ba? So, ngayong hapon na ito, ipagpapatuloy ko lang po yung shinare. Actually, this is coming from the notes of Pastor Mylene. And I encourage you, kung gusto niyo pong marinig yung version niya, yan, online. Meron tayo online. Okay? Pero ito po ay coming from yung shinare ni Pastor Paul nung isang linggo. Which is, ano po ba yung, iba pala nga pala yung nag-preach nung Tagalog. Pero kung natandaan nyo, kung umattend kayo ng English last week, ang pinreach ni Pastor Paul, one word lang. Ano yun? Continue. Yan. Continue. Di po ba? Continue. And ang dami natin pwedeng makuha dun lang sa salitang iyon. Kaya si Pastor Mylene, ang shinare niya kaninang umaga and mamayang 5:30 is continue with joy. Di ba? Continue with joy. Kasi yan po ang ating, that's the thread we are on. As a church. Di ba? Kakatapos lang ng Enalcon. Di po ba? Kakatapos lang ng event natin, pero anong sunod? What's next? Right? Okay, tapos na. What's next? And then ngayon, nandito tayo. Diba? Next week, wala ulit tayo sa church. What's next? We continue. Right? Pagpapatuloy tayo. Diba? Ang title ko dapat actually, Tuloy ang Saya. Yan. Yun dapat ang title ko. Kaya lang, naisip ko, noong mga panahon na ako'y, tropa-tropa, nagiinom, yun yung lagi namin sinasabi. Diba? Umaga pa, tuloy ang saya. Yan. Diba? Kaya ayoko na lang gamitin yon kasi baka madaming conflicting images. Pero this afternoon, I'm still gonna talk about joy. Pero pag-usapan natin, ano ba talaga ang itsura ng joy? Di ba? Anong itsura ng joy? Just a small trivia for all of you. Alam niyo po ba na today is September 17 at meron na lang tayong 99 days till Christmas. Sino pong nakakaalam nun? Sino? Di ba? Kasi we started September officially, 'di ba? Sabi nga nila ang Pasko ay nagsisimula ng September sa Pilipinas. And ngayon, we only have 99 days till Christmas. Sino sa inyo nakapag Christmas shopping na? Yan. Siyempre, 'di ba? Plano-plano muna tayo. Wala pang shopping. Ganun ba? 'Di ba? Ipon-ipon muna. Pero naisip ko po yung Pasko kasi alam niyo po as Filipinos, ako din personally, ang daling i-associate ng joy. Di ba, tuwing Pasko? Right? Sino nakaka-relate doon? Di ba, pag Pasko, naturally, no question, di ba? There's joy in that word. When we think of Christmas, di ba, syempre, dapat masaya ka. Right? And if you think about it, pag pinag-uusapan natin ang joy o kagalakan o saya, we usually associate it with an event. Tama? May naisip sige. Ito subukan natin. Pikit nyo ang inyong mga mata.
Pikit nyo ang inyong mga mata. O, sige. Pag sinabi kong joy, o yan, joy, ano yung unang pumapasok sa isip nyo? For sure, meron. Di ba? For sure, meron. Sige, bukas na ang mata. Baka yung iba, hindi na tumingin sa akin eh. Yan. Yung iba sa inyo, there's maybe your family, right? Yung iba sa inyo, siguro yung special someone nyo, right? Tama ba yun? Tama? Yung iba sa inyo, it's an event, right? Can be, maaaring ito nung bata ka, or 1 year ago, or I don't know, 5 years ago, right? Pag sinabi nating joy, as human beings, ang natural na iniisip natin ay it's an event, or na-associate natin sa isang tao, or basta outward siya. Right? It's an outward thing. When you say joy, palaging palabas. Ano nangyari yun? Ayun. I experienced joy during that time. Or kapag kasama ko sila, yeah, I'm experiencing joy. Pero yun ba talagang itsura ng joy? Punta po tayo sa Philippians 3 verse 1. Basahin ko po ito sa Tagalog. Philippians 3 verse 1. Ang sabi dyan, sa wakas, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi kaabalahan para sa akin na ulitin ang naisulat ko na dahil ito naman ay para sa inyong kapakanan. Anong sabi doon? Magalak kayo sa Panginoon. Right? In English, ang sabi doon, rejoice in the Lord. So ngayon, pag binabasa natin yung verse na yan, or when we come across that verse, we see na ang Panginoon, ang kanyang layunin is that we experience joy hindi lang sa isang event, hindi lang sa isang memory, hindi lang sa mga tao na kasama natin, pero saan? Sa katauhan ni Kristo, sa ating Panginoon. So when we read that verse, nakita natin na, iba pala parang pag sinabi ng Panginoon, ang joy, iba yung meaning niya. Di ba? Iba yung meaning niya. Kasi ako, alam ko yung meaning ko ng joy. Right? I associate it with, of course, family, good things, events. Pero in what we read in Philippians 3 verse 1, ang Panginoon, meron siyang gustong iparating sa atin. Na kahit ano man ang nangyayari sa ating kapaligiran, kahit ano man ang iyong pinagdadaanan, kahit ano man ang iyong nararamdaman, pwede mong matanggap ang joy. Bakit? Dahil according to Philippians 3 verse 1, nakikita ito sa Panginoon. We rejoice in Him. Tayo ay magalak sa Panginoon. So, ano nga ang itsura? Diba? Ano nga itsura? Okay, yun ang sinasabi sa Bible. Pero tayo naman personally, ano ngayon ang itsura nun para sa atin? How do I continue? Paano ako magpapatuloy with joy kung hindi nga okay yung, di ba? Hindi nga okay pinagdadaanan ko ngayon eh. May problema nga ako ngayon eh. Meron akong hinaharap na malaking bayarin. So paano ko marirelate yon sa pinagdadaanan ko? Right? Kalimitan po, kagaya ng sinabi ko kanina, di ba? And naalala ko to in talking to mga lolo and lola. Di ba? Kasi ako nung lumalaki ako, meron lang akong isang lolo ngayon na buhay pa. Pero I spent, most of my time growing up with grandparents. And you know what? Alam mo yung mga lolo at lola, mahilig silang magkwento nung unang panahon. Tama? Mahilig silang magkwento na, alam mo, nung panahon ng Hapon, alam mo, nung martial law, yan, alam mo, ganito yung ano namin. Pero, ang napapansin ko, yung specifically yung isa kong lolo, pag nagkukwento siya, it's as if yung nangyari nung nakaraan, that's it. Yun na yun. Parang lahat ng highlights, lahat ng, yun na yung mga heyday niya, parang ganon. Na, eto nga, nung panahon na yun, ganito ako. Or, ako nga yung nagbabayad ng mga
tuition fee ng mga pinsan ng nanay mo. Yung mga ganon. It's as if yung joy niya ay nasa nakaraan na. It's as if wala nang pwedeng bagong mangyari sa kasalukuyan at sa hinaharap. And if we're not careful, kung hindi po tayo mag-iingat, minsan, ganun din tayo. Pwede tayo maging believer. We are believers, di ba? We're Christians. Sometimes, di ba, you're volunteering. Pero, when we talk about joy, ang lagi mo naiisip, last year nga, ganito yung ginawa ni God para sa akin eh. 2 years ago, ginamit ako ng Panginoon mightily. Or, nung time na yon, parang sobrang close ko kay God. Right? And, if we're not careful, kung di tayo mag-iingat, pwede nating ma-associate yung joy sa nakaraan. Na parang lahat ng ini-experience natin ngayon, it's just going through the motions. Wala nang joy. Wala nang buhay. There's no joy in the present. If we're not walking with God in the present, then we're not experiencing joy sa kasalukuyan, in the present. Paano tayo magpapatuloy? Right? Paano tayo magpapatuloy sa joy or rejoicing in the Lord? Alam niyo po, sino sa inyo taga Las Piñas? Sige, sino taga Las Piñas dito? Las Piñas. Okay. So, madaming Muntinlupa, right? So, kung taga Las Piñas kayo, and Muntinlupa din naman, syempre alam niyo yung Alabang Zapote Road. Right? Alam niyo yan. Okay. So, alam niyo rin yung kamandag ng Alabang Zapote Road, di ba? Nakita niyo ba yung mga meme na, Las Piñas to Makati, 30 minutes, di ba? Las Piñas to Las Piñas, 1 hour, right? Kung wala kang friendship sticker at mag-aalabang Zapote Road ka, sinong nakaka-relate na kailangan mo ng joy? Right? Kailangan mo ng joy. Personally, pag ako po naghahatid sa anak namin, kasi yung school niya, malapit lang sa South Mall. So, kung mag-friendship man ako, medyo, kung galing church, pupunta dun sa, hatid ko siya. Minsan, iisipin ko, mag-friendship kaya ako, kaya lang parang ang haba pa niya. Right? So, no choice. Talagang mag-aalabang Zapote Road ako. At totoo po yun, na kailangan ko mag-alat ng siguro mga 30 to, minsan 40 minutes na allowance from church lang from Alabang Hills to, let's say, South, kasi malapit lang siya sa South Mall eh. And, if alam mo yun, ang daming beses na ako of course, nakaupo sa traffic, di ba? Nakaupo sa buhos, di ba? Hintayin mo yung buhos. And I can easily say na, ano ba naman to, ang hirap-hirap. Di ba? Ito ba talaga, ganito ba talaga araw-araw? Siyempre, isipin ko na, hanggang kailan pa tong school year? Di ba, next year pa? Right? So, ibig sabihin, every time I'm gonna drive my daughter, ganito ang experience ko. Right? There are circumstances every day na kinakaharap mo na pwedeng magnakaw ng iyong joy. Pwedeng kunin yung joy na nasa iyo. Right? But you know what? Thank God, I have an opportunity to say na, buti na lang, hindi ko kailangang mag-commute para lang ihatid yung anak ko. Di ba? Buti na lang, meron kaming sasakyan. Right? Buti na lang, meron kaming panggas. Di ba? Buti na lang, kung umuulan man, hindi ko kailangang isipin na baka mabasa. Di ba? Ang hirap naman. May madaming bagay na pwedeng magnakaw ng ating joy. Pero, kung titingin lang tayo sa tamang perspective, which is, I'm getting ahead of myself, pero kung tamang ating perspective, we will not lose our joy. Amen? Ngayong hapon na ito, gusto ko lang pong i-share sa inyo 4 things. Okay? 4 things about joy. Yung una is, ang joy ay hindi. Okay? Yun yung una. Ang joy ay hindi siya feeling.
ang joy ay hindi feeling. Sabi po sa Proverbs 4, verse 23. Proverbs 4, verse 23, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Tanungin kita ngayong hapon na ito, saan ka in love ngayon? Yan. Saan ka in love ngayon? Pwedeng sabihin mo na, well, sa career ko. Diba? Sa career ko or sa, kung bagong kasal ka, syempre, diba? In the new season, right? Or pwede naman na, I'm watching a new show right now. So, I'm really falling in love with the show. Right? But here's the thing. Kung saan tayo in love at present, is it safe to say na doon tayo nakakuha ng kagalakan? Di ba? Right? You can't be in love with something or someone tapos hindi ka niya nabibigyan ng joy. Tama? Di ba? I mean, that's just common sense, right? Kung saan ka man in love ngayon, malamang yun din ang nagbibigay sa'yo ng kagalakan. Tama? Ang tanong, ano nga ba yun? Saan ka nga ba in love? Right? Nothing wrong with being in love with our career. Right? Nothing wrong with that, of course. Nothing wrong with being in love with, our business, or yung trabaho mo, or yung pamilya mo. Di ba? Pero ito yun. Kapag in love tayo sa mga bagay na yun ang nagbibigay sa atin ng joy, ikaw ang magsusustain nun. Ikaw ang kailangang mag-keep up with it. Right? Kung trabaho mo man yun, ikaw magsusustain nun. Paano pag napagalitan ka ng boss mo? Di ba? Nasa na ang joy natin? Right? If we find joy in the things that we are, in love with, then tayo ang bahala na mag-sustain nun. Nakakapagod yun. Di po ba? Nakakapagod yun. So why not hanapin natin ang ating joy from someone na hindi natin kailangan i-sustain? Right? From someone na mahal na tayo. Sino yun? Ang Panginoon. Diba? Ang Panginoon. Kaya nga ang joy, hindi lang siya feeling. Maaaring yes, we feel, diba, sige, classic example. Sino sa inyo mahilig mabusog? Diba? Pag kinain mo yung favorite food mo, diba, comfort food, diba, you feel joyful. Right? You feel joyful. Oh, wow. Diba? I got to eat my favorite food. Diba? Siyempre, post mo pa. Diba? So story mo, right? Or pag nakasama mo yung mga tao na gusto mo makasama, diba? You feel joyful. It's good. Thank God. But then, hindi araw-araw na-experience natin yun. So, instead of looking for something na kailangan nating i-sustain, bakit hindi na lang na let's go to someone who will sustain us? Diba? Let's go to someone na siya yung magbibigay sa atin ng hindi natin kailangang i-sustain. But He is the one who sustain us. Kaya joy, ang galak, ang saya, hindi lang siya feeling. Right? Hindi siya feeling. It's something deeper than feeling. Right? Now, dun sa sinabi ko ngayon, I'm not saying na wag nating i-experience yung mga bagay na yon. Diba? Hindi yun ang sinasabi ko. Siyempre, it's good to enjoy, right? It's good to be entertained at times. Pero, alam natin kung sino nagsusustain sa atin. Amen? Yun ang number one. Pangalawa, ano naman ang joy? Diba? Kung ang joy ay hindi feeling, so ano naman ang joy? Right? Punta tayo sa Habakkuk 3, 17 to 19. Habakkuk 3, 17 to 19. Sige, hintayin ko po dito. Yan, Habakkuk 3, 17 to 19. Though the fig tree have no blossoms and there are no grapes on the vines, even though the olive crop fails and the fields lie empty and barren, even though the flocks die in the fields and the cattle barns are empty, yet
I will rejoice in the Lord. So pangalawa, ano ang joy? Ang joy ay perspective. Ang joy ay depende sa pagtingin mo. Paano mo ba tinitignan ang isang bagay? Paano ba inaatake ang isang bagay? Joy, pagsaya, kagalakan, ito ay isang perspective. Ang joy ay hindi feeling. Right? Kagaya nga sinabi ko kanina, kung ang joy ay feeling, edi pag nata-traffic ako, I'm not gonna be joyful. Right? But since it's a perspective, then I can choose to say na, wow, thank you Lord. Diba? At least may dinadrive ako, kahit nasa traffic ako. Diba? Thank you Lord na, diba, nakaupo lang ako dito, may hatid ko yung anak ko. It's a perspective. At hindi ito manggagaling sa atin lamang. Bakit? Dahil pinapasalamatan natin ang Panginoon. Diba? Binabalik natin sa Kanya. Diba? Salamat Panginoon, binigyan mo ako nito. Diba? Buti na lang, salamat Panginoon. Meron akong kagalakan dahil He's the one that gives us the right perspective. Emotions and feelings come and go. Right? Emotions and feelings come and go. Sino po dito ang mga mag-boyfriend, girlfriend? Sige nga. Yun, no? Ba't yung isa lang nagtataas ng kamay? Ba't yung isa hindi nagtataas ng kamay? Sino dyan? Ayun. Okay. Right? Sino mga mag-asawa na dito? Yan. Okay. So, dun sa mga mag-asawa na, kasi usually pag tinanong ko yung mga boyfriend, girlfriend, di ba? With emotions, usually malakas ang amen yung mga yan. Right? But those who are married, right? Sino makakapagsabi sa inyo na there are days na kailangan mong mag-decide na mahalin ang asawa mo? Sino? Hindi daw. Madali daw. Yan. Madali. Di ba? Madali. Right? Sa araw-araw, kung ikaw ay kasal na, right? Kung ikaw ay kasal na, pero may mga araw na kailangan mong sabihin sa sarili ko, di ba? Na mamahalin ko yung asawa ko. Right? Siguro mga once a month lang, mga ganun. Mga once a month lang. Di ba? Na kailangan ko sabihin teka lang, kailangan ko mag-good morning. Di ba? Kailangan ko mag-good morning. Kasi kung hindi, papaalala sa akin yun. Di ba? Or, teka lang, nag-good night na ba ako? Di ba? There are times na you have to decide on things. Right? And you have to be, kailangan intentional tayo doon. Tama? It's the same thing with joy. Kung hindi tayo intentional in deciding, di ba? In saying na, sige na nga, Panginoon, medyo hindi ko alam kung anong pinagdadaan ako ngayon. Medyo hindi ko gusto yung nararamdaman ko. Pero, sige na nga, mag-church pa rin ako. Di ba? Sige na nga, I'll still raise up my hands. Di ba? You have to decide on it. But then your feelings, totally the opposite. Right? Totally the opposite. Pero dahil ang joy ay perspective, you might feel a certain way. Oo, tama. Hindi tayo nagiging, it's not toxic positivity, di ba? Na hindi, declare mo lang to, okay na yan. Di ba? Kahit alam mo sa sarili mo na you're sad, pero sinasabi mo, hindi, masaya ako. That's not, di ba? Hindi yun, that's not authentic. Joy is understanding na, malungkot ako ngayon. Hindi kami okay nung asawa ko ngayon, pero Panginoon, tinataas ko ang aking kamay sa'yo. It's a perspective. Right? Panginoon, sige, I'm gonna get through this day. Bakit? Kung ang joy ay feeling lang, edi bad trip ka na the whole day. Right? Bad trip ka na the whole day. Pag nag-drive ka, bubusinahan mo lahat ng mga kasalubong mo. Di ba? Konting mag-cut lang sa'yo. Ayan na. Di ba? Pag bibili ka sa tindahan, may nauna sa'yo. Right? It flows all throughout the day. If joy is a feeling. Pero dahil joy is a perspective, anong sabi sa binasa natin? Kahit walang bunga, no blossoms, no grapes on the vines, the fields are empty and barren,
Yet, I will rejoice. Anong sabi? In the Lord. Hindi naman dun sa no blossoms. Hindi naman dun sa the field is empty and barren. Anong sabi? I will rejoice in the Lord. Depende sa ating pagtingin. Alam niyo po, ang Christianity, minsan kasi, hindi ko alam, minsan yung mundo, ganun ang tingin sa mga believers eh. Ayan yung alive, di ba? Di ba yung ganun? Ito ka nag-church, alive. Right? Kasi minsan ang tingin nila, as Christians, na hindi tayo, yung parang, our feet are not on the ground. Di ba? Yung ganung saying, na parang, yung mga yan naman, wala namang problema yung mga yan, di ba? Na parang, palaging Jesus lang yan. In a sense, kailangan alam din natin na we have to be real. Right? We have to be real in the world around us. Bakit? Dumadaan din tayo sa mga problems. The world doesn't need to see na, yan, palaging masaya yan. Hindi ko nga alam eh. Weird na nga eh. Di ba? But what the world needs to see is, alam mo, etong taong to, alam ko, napagalitan lang siya eh. Pero, okay lang naman siya. Di ba? Alam ko nga yan, medyo hinahabol na nung boss ko eh. Pero, parang okay naman siya. Right? It's real. Dahil nakikita nila na pinagdadaanan natin, yung pinagdadaanan na nila. What's the difference? The joy that sustains us. The joy na hindi galing sa kapaligiran, ito'y galing sa taas. Right? With our God. Yun ang kailangan makita ng mga coworker mo, ng mga kaklase mo, di ba? Ng mga kapitbahay natin. Right? Yun ang kailangan makita ng mundo that we are living in. That's how we continue. Ganun tayo magpapatuloy. Hindi lang ito sa out of the corners of this tent. It's seen, it should be seen sa ating pang-araw-araw. Amen? Joy is a perspective. Number 3, joy is a strength. Joy is a strength. Punta po tayo sa Nehemiah. Nehemiah 8, verse 10. Alam niyo po, itong line na to, ang daming nagde-declare. Di ba? Ang daming, the joy of the Lord is my strength. Pero saan ba talaga nakikita yon sa Biblia? Nehemiah 8, verse 10. Sabi dyan, this is a sacred day before our Lord. Don't be dejected and sad, for the joy of the Lord is your strength. Anong ibig sabihin nun? Alam niyo po, I see it this way. Strength, sabi ni Pastor Maylin din kanina, di ba? It's a stronghold. It's a place of safety. And if we're gonna be honest, in our natural abilities, meron tayong mga security blanket. Tama? Meron tayong mga stronghold. Kagaya ng minsan yung ating bank account. Minsan yung ating natapos sa college, right? Or ang ating education. Minsan yung ating family name. Minsan yung ating status sa buhay. Right? These can be strongholds na kung hindi man okay ang nangyayari dito, hindi okay lang. Okay naman yung bank account ko. Diba? Hindi okay lang. May status naman ako eh. Right? Okay lang. Ano naman, mayaman naman si Papa. Diba? These can be our strongholds na doon tayo pumupunta when everything else is failing. Right? Pero kagaya na sinabi ko kanina, yung mga bagay na yon, tao ang magsusustain. Yung mga bagay na yon, it's still, natural ability na kailangan para masustain. Ano yung bagay na magsusustain sa atin na hindi galing sa atin? That's what it means pag sinabing, the joy of the Lord is my strength. Yung kanyang joy, ang pwede kong puntahan. Na kahit, sige, inaaway na ako nung asawa ko, ganito na nangyayari, my life is falling apart, pero the joy of the Lord is my strength. Yun ang pinupuntahan ko. Diba? Yun ang pwede kong puntahan. Yun ang pwede kong stronghold. That's what it means
by a place of safety. And hindi po namin sinasabi to dahil na-perfect na namin. It's still a work in progress. Pero kailangan natin magsimula somewhere. Right? It's not bad to have a good bank account. It's not bad to have all these things in place. Wisdom is also present. Pero ang stronghold natin, ang ating place of safety is the joy of the Lord. That is our strength. Ano mangyayari? Ano magiging itsura ng buhay natin kung ang tinatakbuhan natin is something that's not natural, is something that's not from us, is something na hindi magagaling sa tao? Di ba? Ano magiging itsura ng buhay mo kung ganon? Joy is a strength. And lastly, we're talking about joy. Okay? It's not a feeling, it's a perspective, it's a strength. Pero ang pinaka-basic na kailangan nating malaman ngayong hapon na ito, ang joy ay isang fruit. Ang joy ay hindi pinipilit. Ang joy ay hindi manufactured. Di ba? Hindi siya pilit na, sige, I'm in church, I'm gonna be joyful, di ba? Or pagkasama ko yung mga kaibigan ko, kailangan joyful ako. It's a fruit. Meaning, it's something that comes out of relationship. Sabi po sa Galatians 5, verse 22 to 23. Sabi dyan, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Diba? Ang joy ay isa sa fruit of the Spirit. Right? Ang joy na galing sa Panginoon ay lumalabas dahil sa relationship natin sa Kanya. Right? Hindi siya, okay, nagpunta akong church, dapat, Lord, pag uwi ko, may joy ako, ha? Hindi lang po yun. Bakit? How are we communing with God? Kamusta ang ating relationship sa ating Panginoon? Kamusta ang ating prayer time? Right? Kamusta ang ating pagiging believer outside of church? That's where fruit comes. Doon po nanggagaling ang joy na isang fruit. Kaya lahat ng pinagdaan natin kanina, di ba? Yeah, it's a strength, it's a perspective, it's not a feeling. But then all of it should start with joy with our Heavenly Father. There are times na hindi natin feel. Diba? Minsan hindi natin feel talaga. Kahit anong sabihin mo, alam ko, yeah, joy of the Lord is my strength. Pero hindi ko talaga feel. Right? I don't feel it. Diba? With what I'm going through, hindi ko ramdam. Parang ayoko kang magbasa ng Bible, ayoko magdasal. But because it's a fruit, it's something na hindi mo kailangan maramdaman. Bakit? Lalabas na lang siya. Magugulat ka na lang. Diba? Magugulat ka na lang. Inaaway ako nitong taong to, or my life is falling apart, my business is falling apart. But how come I still have joy on the inside? Right? How come, hindi ko ma-explain, pero okay naman ako. Diba? Yes, there are things that I have to fix. Pero bakit okay ako? Why? Because it's a fruit. Ang joy from God, which is a fruit of the Spirit, hindi galing sa atin. Galing sa Kanya. Galing yun sa Kanya. At yun ang lumalabas sa ating mga buhay. Paano tayo magpapatuloy? Diba? Anong itsura ng joy? Anong itsura ng joy sa ating buhay? Well, all of those things, pero ang itsura ng joy sa ating buhay ay isang tao. Tama? Isang tao. Ang katauhan ng ating Panginoon, Jesucristo. Pwede nating, yes, we can be practical about it. Di ba? Pwede nating sabihin na, yeah, joy is like this, joy is like that. But it all is found in a person, sa isang tao, kay Jesucristo. Amen? Kaya ngayong hapon na ito, as we're winding down, as we're here in this place, and you're hearing this, dito ka ngayong hapon na ito, maaring pumasok ka na bad trip,
And then naririnig mo, okay, joy of the Lord, kagalakan. It all starts with a person. Accepting a person in our life. Ito pong walk na pinag-uusapan natin, itong fruit, di ba? Okay, it being a strength. It starts with accepting a person in our life. The person of Jesus Christ. Amen? That's why all around this place, can I ask everyone to bow their heads and close their eyes? And you might be here, hindi mo maalala. Parang wala kang maalala sa buong buhay mo na meron kang isang desisyon na ginawa ng pagtanggap kay Jesus. Maring nandito ka at narinig mo itong mga salitang ito. At ang joy, ang kagalakan, is found in the person. Pero wala kang maalala na tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, sa iyong buhay. It's as easy as speaking a prayer. Yun po ang gagawin natin ngayong hapon na ito. All around this place, if that's you, pakiulit lang po itong panganalangin na ito. And dun sa ating mga kasama ngayon, na you did accept Jesus in your heart already, then sabihin po natin ito as an encouragement to those who are praying this for the first time. Amen? Sabihin po natin, Lord Jesus, salamat sa iyong buhay at sa ginawa mo para sa akin sa krus. Tinatanggap kita sa aking puso at sa aking buhay. Kailangan ko ng joy na sa iyo lang makikita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. If that's you and you pray that prayer, gusto namin makilala ka. Meron po tayong next steps area doon po sa labas. Paglabas niyo po ng pintuang ito sa kaliwa, meron po mga tao doon na gusto lang makilala ka. We want to walk with you in this journey of faith. Amen? Tayo po tayong lahat ngayong hapon na ito. And I want to close with this. We've been talking about joy. We've been talking about kagalakan. And nandito ka ngayong hapon na ito. And if you're gonna be honest with yourself, hindi mo na alam kung anong itsura ng joy. Hindi mo na alam. Hindi mo na alam kung anong itsura ng maging joyful. Maaring nagdaan ka sa, with pain, suffering. Maaring pinagdadaanan mo pa rin ngayon. We want to believe with you. We want to pray with you. So everyone's eyes are closed, heads are bowed. If that's you in this place, kung ikaw yun, kapatid, taas mo lang ang kamay mo. We're not here to embarrass anyone. We're not here to, think of anything of anyone. Thank you. Thank you for raising your hand. If you think you're alone, you're not alone. There are people who need joy. All of us need joy, right? But we're here to believe with you and we're here to pray for you. Tayo po yung magdasal. Panginoon, salamat. Kita mo ang aming pinagdadaanan. Kita mo ang bawat puso, bawat buhay. Kita mo, Panginoon, ang bawat tao na nandito ngayon and what we represent. Salamat, Panginoon, na pwede naming ma-experience ang joy. Pwede namin ma-experience ikaw, Panginoon. Kaya pinapanalangin ko, Panginoon, you invade any situation. You invade us, God. Kailangan namin ang iyong presensya. Salamat, Panginoon. Ang presensya mo ang nagbibigay ng, hindi lang kagalakan, pero ng change na kailangan namin sa pang-araw-araw. Kaya pinupuri ka namin, Panginoon, namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen.